Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang paksa na ang lihim sa malusog na bato, hindi gamot, kundi ang isang munting gawi. Kung sasabihin ko sa inyo ngayon na para manatiling malusog ang inyong bato, hindi ninyo kailangan ng mamahaling suplemento, hindi kailangan ng mahigpit na dieta, at hindi rin kailangan baguhin ang halos lahat ng inyong nakasanayan sa buhay, kundi sundin lamang ang isang napakasimpleng bagay. Maniniwala ba kayo? Alam kong marami sa inyo ang mag-iisip na pampalubag loob lang siguro yan. Pero naiintindihan ko ang pakiramdam na yan. Dahil marami na rin akong nakakausap sa aking klinika na ganyan ang tingin. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang ibabahagi ko ngayon ay hindi lang basta pagpapalakas ng loob o sabi-sabi. Ito ay isang prinsipyo na malinaw na pinatunayan ng modernong nephrology pag-aaral sa bato. Nakakalungkot lang na ang prinsipyong ito ay napapabayaan ng maraming nakakatanda sa loob ng maraming taon hanggang sa magsimulang magbigay ng senyales ang kanilang bato sa pamamagitan ng mga numero sa laboratory test. Ang bato, mga kasama, ay isang napaka-espesyal at mapagpasensyang organ. Hindi ito sumasakit, hindi ito nagbibigay ng maagang babala, hindi tulad ng tiyan na kapag masakit ay alam mo agad, o ng puso na kapag pagod ay nahihingal ka. Ang ating mga bato ay tahimik na nagtitiis araw-araw, taon-taon, at dahil sa katahimikang iyon, ayon sa istatistika ng medisina, mahigit 70% ng mga pasyente na may chronic kidney disease, CKD, ay natutuklasan sa huling yugto, kung kailan malaki na ang pinsala sa kidney function at halos walang nararamdaman ang pasyente. Marami akong nakakausap na pasyente na may parehong saloobin. Sinasabi nila, "Doktor, maayos naman ang pagkain ko, bihira akong uminom ng alak, hindi ako naninigarilyo, at regular naman ang aking pamumuhay. Bakit humina ang aking bato?" Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na maraming pasyente ng CKD ay hindi naman kumakain ng maalat, hindi gaanong umiinom ng alak, hindi umaabuso sa gamot, at disiplinado pa nga sa kanilang pamumuhay. Dahil dito, nag-aalala at nalilito ang maraming pasyente at sinisisi pa nga ang kanilang sarili nang hindi nauunawaan kung saan sila nagkamali. Kaya, nasaan nga ba talaga ang problema? Naaalala ko pa ang mga regular check-up ng mga pasyente na nasa 60s at 70s. Nakaupo sila sa harap ko, mukhang mabait at normal ang pamumuhay, pero ang resulta ng kanilang laboratory test ay nagpapakita na nagsisimula nang tumaas ang creatinine at unti-unting bumababa ang glomerular filtration rate, GFR, taon-taon. Nang tanungin ko sila ng mas malalim tungkol sa kanilang pang-araw-araw na gawi, napansin ko ang isang nakakabahalang pagkakatulad. Halos lahat sila ay hindi sinasadyang inuulit ang parehong gawi araw-araw. Isang gawi na tila maliit at walang pinsala, ngunit direktang nakakaapekto sa bato sa loob ng maraming taon. Ang pinakanakababahala sa akin ay nanggabayan ang mga pasyente na ayusin ang iisang bagay na iyon. Marami sa kanila ang hindi na kinailangan ng gamot, unti-unting nagiging stable ang kanilang kidney parameters, gumaan ang pakiramdam, nabawasan ang pagod sa hapon, at mas malalim ang tulog sa gabi. Ang pag-ihi sa gabi ay nabawasan din ng malaki. Sinasabi ko sa inyo, hindi ito milagro o misteryosong bagay. Simple lang, dahil mas maayos na ang kondisyon ng bato sa pagtatrabaho sa halip na magpasan ng mabigat na trabaho araw-araw tulad ng dati. At sa video na ito, hindi ako magsasayang ng maraming salita para pahirapan ang inyong isip. Magtutuon lamang ako sa isang pangunahing prinsipyo, isang prinsipyo na kung nauunawaan at inilalapat ninyo ng tama, maaaring maprotektahan ang inyong bato ng matagal at matibay. Kahit na matanda na kayo, sasabihin ko na rin sa simula pa lang para makapanatag ang inyong loob. Ang sikreto sa malusog na bato ay hindi matatagpuan sa mamahaling pagkain, hindi rin sa sobrang pag-iwas sa pagkain o sa pagsunod sa mga sabi-sabi sa internet. Ang pinakamahalaga ay nasa paraan ng pagtatrabaho ng inyong katawan araw-araw sa mismong kondisyon na ibinibigay ninyo dito.
Kung kamakailan ay madalas kayong pagod ng walang malinaw na dahilan, inaantok sa araw, madalas umiihi sa gabi, mabigat ang pakiramdam pagkagising sa umaga, o nagsisimula ng bumaba ang resulta ng inyong kidney test, ngunit hindi pa naman kailangan ng gamot, taos-puso kong ipinapayo na panoorin ninyo ang video na ito hanggang dulo. Posibleng ang inyong problema ay hindi sa edad, kundi sa isang maliit na gawi na direktang nakakaapekto sa bato araw-araw. Pagkatapos nito, isa-isa kong tutulungan kayo na maunawaan kung bakit tahimik na humihina ang bato, ang nag-iisang bagay na nagpapahirap sa bato na madalas nating hindi napapansin, at ang pinakamahalaga, ang napakasimpleng paraan ng pag-aayos nito na libre, angkop sa mga nakakatanda, hindi nagbibigay ng pressure, at hindi gumugulo sa inyong buhay. Bago tayo pumunta sa mahalagang bahaging iyon, kung sa tingin ninyo ay praktikal ang mga ibinabahagi ko, paki-like po ang video at isubscribe ang aking channel at i-on ang notification bell para patuloy ko kayong samahan sa paglalakbay na ito ng pagpapanatili ng malusog na bato at mas tahimik at magaan na buhay araw-araw. Mga kasama, bago tayo magsalita tungkol sa anumang uri ng gamot, anumang pagkain, o anumang paraan na tinatawag na pampalusog ng bato, gusto kong tignan ninyo kasama ko ang isang napakahalagang katotohanan sa medisina. Sa halos lahat ng malalaking pag-aaral tungkol sa chronic kidney failure sa mundo, ang unang factor na binabanggit ay hindi ang maalat na pagkain, hindi rin ang paggamit ng gamot, kundi ang physiological na kondisyon kung saan kailangan magtrabaho ang bato. Sa madaling salita, humihina ang bato hindi lang dahil sa mali ang kinain natin minsan, kundi dahil hinahayaan nating magtrabaho ang bato sa isang disadvantageous na estado sa loob ng maraming taon. Alam kong marami sa inyo ang magtataka kapag narinig ito, dahil dati pa man ay itinuturo na sa atin na kung gusto nating panatilihing malusog ang bato, kailangan nating kumain ng maalat, iwasan ang alak, at uminom ng pampalusog na gamot sa bato. Hindi naman mali ang mga iyon, pero mga kasama, hindi iyon ang pinakamalalim na ugat ng problema. Ang modernong nephrology ngayon ay mas interesado sa isang napakapangunahing tanong, araw-araw, paano nag-epektibo ang ating mga bato sa pagsasala ng dugo sa anong kondisyon? Mula sa tanong na iyon, nakuha ng mga nephrologist ang isang pangunahing prinsipyo na inuulit-ulit sa maraming rekomendasyon para sa pangmatagalang proteksyon ng bato, lalo na para sa mga nasa gitnang edad at matatanda. Ang prinsipyong iyon ay ang numero 1 na prinsipyo na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Huwag hayaang magsala ng dugo ang bato sa kondisyon na ang dugo ay masyadong siksik at ang daloy nito sa bato ay hindi stable. Maaring isipin ninyo kaagad ang pag-inom ng tubig, ngunit gusto kong linawin kaagad para maiwasan ang anumang pagkalito. Ang prinsipyong ito ay hindi nangangahulugang uminom ng napakaraming tubig. Hindi rin nangangahulugang pilitin ang sarili na uminom ng isang tiyak na dami ng litro. Ang tatlong bagay na binibigyang diin ng medisina dito ay ang pagpapanatili ng isang regular at stable na daloy ng dugo at tubig sa bato sa buong araw upang ang bato ay laging gumagana sa pinakamainam na kondisyon. Para mas madali ninyong maintindihan, hayaan ninyo akong ipaliwanag ng dahan-dahan. Ang ating mga bato ay kailangang magsala ng napakaraming dugo araw-araw upang alisin ang mga dumi, lason, at labis na hindi kailangan ng katawan. Ang prosesong ito ay tuloy-tuloy, walang pahinga, kahit na tayo ay natutulog. Ngunit ang bisa at tibay ng proseso ng pagsasala na ito ay labis na nakadepende sa pagka-diluted ng dugo at sa pagiging stable ng daloy sa glomeruli, mga maliliit na saringan sa bato. Kapag sapat ang pagka-diluted ng dugo at stable ang daloy, madali lang ang pagsasala ng bato. Kapag siksik ang dugo at abnormal ang daloy, kailangan ng bato na magsumikap para tapusin ang parehong gawain. Ang problema ay ang bahagyang pagkasiksik ng dugo ay hindi nagdudulot ng sakit o malinaw na discomfort, kaya hindi napapansin ng karamihan sa inyo. Ayon sa physiological studies, kahit bahagya lang ang kakulangan sa tubig sa katawan,
nagsisimula ng tumaas ang pressure sa pagsasala sa glomeruli. Kung ang kondisyong ito ay inuulit-ulit araw-araw sa loob ng maraming buwan o taon, ang mga maliliit at napakarupok na istruktura sa glomeruli ay unti-unting masisira. Ang panganib ay ang prosesong ito ay tahimik at dahan-dahan nangyayari, at kapag natuklasan, malaki na ang pinsala sa kidney function. Gusto kong bigyang pansin ninyo ang isang napakahalagang punto sa kasalukuyang mga rekomendasyon sa pangangalaga sa bato. Hindi na gaanong binibigyang diin ng mga doktor kung ilang litro ng tubig ang iinumin araw-araw para sa lahat ng tao. Sa halip, binibigyang diin nila ang pag-iwas sa pagbagsak ng katawan sa estado ng bahagyang dehydration sa mahabang panahon at pag-iwas sa mga panahon na kailangan ng bato na magtrabaho sa matinding kapaligiran. Sa madaling salita, ang mahalaga ay hindi ang dami, kundi ang stable na physiological state. Sa mga kabataan, maganda pa ang kakayahan ng katawan na mag-compensate, ngunit sa mga matatanda, napakabagal dumating ng pakiramdam ng uhaw. Kapag nagsimula na kayong makaramdam ng uhaw, ang totoo ay kulang na sa tubig ang katawan ninyo ng matagal. Sa panahong iyon, patuloy pa rin ang pagsasala ng dugo ng bato, ngunit sa mas siksik na kondisyon kaysa normal. Kung mangyayari ito paminsan-minsan, kayang tiisin ng katawan, ngunit kung araw-araw itong nangyayari, unti-unting mapapagod ang bato nang hindi natin nalalaman. Kaya naman, itinuturing ng modernong nephrology ang pagpapanatili ng stable na daloy sa bato bilang pundasyon ng lahat ng estratehiya para sa pangmatagalang proteksyon ng glomeruli. Ang prinsipyong ito ay partikular na binibigyang diin sa mga nasa gitnang edad at matatanda, dahil ito ang yugto kung saan bumababa na ng malaki ang kakayahan ng bato na umangkop kumpara noong bata pa. Kapag kailangan ng bato na magtrabaho sa hindi ka nais-nais na kondisyon, mas mabilis na bumababa ang kidney function kumpara sa mga taong pareho ang edad, ngunit nakapagpapanatili ng stable na physiological environment. Gusto kong bigyang diin ulit para matandaan ninyo ng malinaw. Ang numero 1 na prinsipyo para manatiling malusog ang bato ay hindi ang uminom ng napakaraming tubig ng sabay-sabay, kundi ang huwag hayaang magsala ng dugo ang bato sa kondisyon na siksik ang dugo at hindi stable ang daloy. Ito ay isang prinsipyo na napatunayan ng physiology at ng pangmatagalang pag-aaral, hindi lang basta subjective na payo o sabi-sabi. Mga kasama, sa susunod na bahagi, gusto kong imbitahan kayong tignan kasama ko ang isang napakahalagang bagay. Ano nga ba talaga ang pinakakinasusuklaman ng bato sa pang-araw-araw na pamumuhay? Hindi ang bagay na madalas nating iniisip, hindi ang maalat na pagkain, at hindi rin ang edad. At ang pinakagulat sa marami ay ang maraming pasyente ay napapansin lamang iyon kapag mahina na ang kanilang bato. May isang nagsabi sa akin na may pagsisisi. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. Pero bago ko diretsyong sabihin iyon, gusto kong huminto kayo kasama ko sa isang pamilyar na sitwasyon. Familiar na sa puntong itinuturing na nating normal at inuulit-ulit araw-araw nang hindi nag-iisip. Isang umaga, paggising, may nagmamadaling asikasuhin ang bahay, may abala sa paghahanda ng almusal, may kaagad na lumalabas. Maraming pasyente ang umiinom lang ng ilang lagok ng tubig o wala man lang umiinom dahil hindi pa nauuhaw. Tapos lumipas na ang araw, naggrocery, nagluto, naglinis, nagkuwentuhan, naglakad-lakad, inasikaso ang iba. Hanggang sa tanghali o kahit hapon, kapag nagsimula ng matuyo ang lalamunan, dumidikit ang bibig at medyo mabigat ang ulo. Sa puntong iyon, saka lang naaalala na hindi pa nakakainom ng tubig. At kapag uminom, karaniwan ng marami ang iniinom nang sabay-sabay dahil talagang uhaw na ang katawan. Mga kasama, ito ang isang napakapamilyar na gawi at isa rin sa mga bagay na tahimik na nagbibigay ng pinakamalaking pressure sa bato araw-araw. Ang problema ay hindi kung kaunti o marami ang iniinom ninyong tubig sa buong araw. Ang problema ay nasa oras at kondisyon ng katawan kapag umiinom ng tubig. Kapag nakaramdam kayo ng uhaw, ibig sabihin ay kulang na sa tubig ang katawan ninyo ng matagal. Sa puntong ito,
Nagsisimula ng maging mas siksik ang dugo, bumabagal ang daloy nito sa bato, at tumataas ang pressure ng pagsasala sa glomeruli. Ngunit sa ilalim ng kondisyong iyon, kailangan pa rin ng bato na gawin ang tungkulin nitong magsala ng dumi. Ngunit kailangan itong magtrabaho sa mas mahirap na kapaligiran. Marami akong nakakausap na pasyente na nagsasabi sa akin, "Doktor, umiinom naman ako ng sapat na tubig araw-araw." Ngunit nang tanungin ko ng detalyado, napansin ko na marami sa kanila ang hindi regular umiinom ng tubig. Umiinom lang sila kapag nauuhaw na, at karaniwan ay inuubos ang tubig sa iilang oras lang sa maghapon. Mga kasama, hindi gusto ng bato ang biglaan. Kailangan ng bato ang regular at maayos na daloy, tulad ng isang maliit na batis na patuloy na umaagos sa buong araw, hindi ang minsang halos matuyo at minsang bumubuhos ang tubig. Kapag ang katawan ay napupunta sa bahagyang dehydration ng maraming beses sa isang araw, kahit bahagya lang, kailangan pa rin ng bato na magsala ng dugo sa mas siksik na kondisyon kaysa normal. Hindi ito nagdudulot ng sakit o malinaw na discomfort, kaya madaling balewalain. May pasyente akong nagsabi sa akin, "Hindi naman ako nauuhaw, kaya siguro okay lang." Pero mga kasama, napakabagal dumating ng pakiramdam ng uhaw, lalo na sa mga matatanda. Kapag nagsimula na kayong makaramdam ng uhaw, matagal nang nagtatrabaho ang bato ng todo. Kaya naman, maraming pasyente na may mahinang bato ang hindi napapansin na pinipilit nila ang kanilang bato araw-araw sa pamamagitan lamang ng isang tila walang pinsalang gawi. Ngunit sa bahaging ito, hindi ko pa rin diretsong sinasabi kung ano ang nag-iisang bagay, pero kung mapapansin ninyo, malamang ay nararamdaman na ninyo ang pahiwatig. Hindi ito tungkol sa komplikadong pagkain, kundi sa kung paano nagtitiis ang katawan sa buong araw. Sa susunod na bahagi, gusto kong ikuwento sa inyo ang isang napakaraniwang kwento, isang kaso na marami ang napatahimik dahil nakita nila ang kanilang sarili sa kwentong iyon. Isang tao na hindi kumakain ng maalat, hindi gaanong umiinom ng alak, hindi gumagamit ng gamot ng basta-basta, ngunit unti-unting humina ang kanyang bato. At nang ayusin ang iisang bagay na iyon, nagsimulang bumuti ang lahat. Umaasa ako na patuloy kayong manonood dahil ang kwentong ito ay maaaring katulad ng sitwasyon ninyo o ng inyong mga mahal sa buhay. Mga kasama, bago ko diretsong sabihin ang nag-iisang bagay na nagpapalusog sa bato, naniniwala ako na ang isang tunay na kwento ng buhay ay makakatulong sa atin na mas malalim na maunawaan kaysa sa mga tuyong paliwanag. Ilang taon na ang nakalipas, nakilala ko ang isang Ginoo na mahigit 65 taong gulang. Nagpa-check up siya hindi dahil sa sakit o sobrang pagod, kundi dahil sa regular check-up na ipinag-alala ng kanyang mga anak. Sa labas, normal ang kanyang pamumuhay, ngunit ang resulta ng laboratory test ay nagpakita na bumaba na ng malaki ang kidney function. Nang tanungin ko siya tungkol sa pagkain, tiwala siyang sinabi na kumakain siya ng maalat at halos hindi gumagamit ng patis o asin. Nang tanungin tungkol sa alak, ngumiti siya ng mahinahon at sinabi na minsan lang siya umiinom sa loob ng isang buwan. Nang tanungin tungkol sa gamot, sinabi niya na ginagamit lang niya kapag may prescription ng doktor at hindi siya basta-basta umiinom. Nang marinig ito, iisipin ng marami na ang mahinang bato ay dahil sa edad. Ngunit nang magtanong ako ng isang napakasimpleng tanong, "Paano po ang pag-inom ninyo ng tubig sa araw?" Nag-isip siya ng matagal at sinabi, "Malamang po ay kaunti lang ang iniinom ko. Pagkagising sa umaga ay hindi pa ako nauuhaw, kaya hindi ako umiinom. Hanggang tanghali o hapon na ako umiinom ng isang malaking baso." Mga kasama, ito ang pagkakatulad na nakita ko sa maraming matatanda na may problema sa bato. Hindi dahil sa kaunti ang iniinom nilang tubig sa buong araw, kundi dahil hinahayaan nilang bumagsak ang katawan sa estado ng bahagyang dehydration ng maraming beses bago uminom ng tubig kapag uhaw na. Ganoon din ang Ginoong ito. Araw-araw, kailangan ng kanyang bato na magtrabaho sa medyo siksik na kondisyon ng dugo sa loob ng maraming oras. Hindi masakit, hindi malinaw ang senyales, ngunit ang pinsala
ay tahimik na naiipon. Hindi ko binigyan ng gamot ang Ginoo sa oras na iyon. Ginabayan ko lang siya na ayusin ang iisang gawi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pagkatapos ng 3 linggo, bumalik siya para sa follow-up check-up. Sinabi niya sa akin na gumaan ang kanyang pakiramdam, nabawasan ang pagod sa hapon at mas malalim ang tulog sa gabi. At nang tignan ko ulit ang resulta ng laboratory test, stable na ang kidney function niya at hindi na bumababa tulad ng dati. Mga kasama, ipinapakita ng kwentong ito ang isang napakahalagang bagay. Ang kidney failure ay hindi laging nagsisimula sa isang malubhang sakit. Maraming kaso ang nagsisimula sa isang maliit na gawi na inuulit-ulit araw-araw na hindi natin napapansin. Mayroong nagsasabi na sa huli ay buntong hininga na lang at sinabing, sana nalaman ko ito ng mas maaga. At sa susunod na bahagi, diretsong sasabihin ko sa inyo kung ano ang nag-iisang bagay na iyon, bakit pinatunayan ng agham na napakahalaga nito, at bakit sa pag-aayos lang ng isang bagay na iyon, maaaring maprotektahan ang bato ng matagal at matibay kahit na matanda na kayo. Umaasa ako na patuloy kayong manonood dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong video at ito rin ang bahagi na makakatulong sa inyo na baguhin ang inyong pananaw sa pangangalaga sa bato simula ngayon. Tinitiyak ko sa inyo, mga kasama, ang ibabahagi ko ay hindi komplikadong formula, hindi kailangan ng masusing pagsukat at lalong hindi mamahalin. Ito ay mga bagay na napakapamilyar, napakalapit sa pang-araw-araw na pamumuhay at maaaring simulan kaagad simula bukas, lalo na angkop para sa mga nasa gitnang edad at matatanda. Ang una at ang bagay na madalas balewalain ng maraming pasyente ay ang pag-inom ng tubig kaagad pagkatapos magising. Pagkatapos ng mahabang magdamag na tulog, ang ating katawan ay tahimik na nawalan ng tubig sa loob ng maraming oras sa pamamagitan ng paghinga, balat at metabolic processes. Sa oras na ito, mas siksik ang dugo kaysa normal at kailangan ng bato na magtrabaho sa hindi kanais-nais na kondisyon simula pa lang ng umaga nang hindi natin nalalaman. Kaya, ang unang bagay na dapat ninyong gawin pagkagising ay hindi ang kumuha ng telepono at hindi rin ang magmadali sa pag-asikaso ng bahay, kundi ang uminom ng isang maliit na baso ng maligamgam na tubig. Hindi kailangan ng marami, mga kalahating baso lang o isang maliit na baso ay sapat na. Ang mahalaga ay hindi ang dami, kundi ang oras. Ang pag-inom ng tubig na ito ay parang pagbukas ng valve ng dahan-dahan para sa daloy sa katawan upang dahan-dahang lumabnaw ang dugo, gisingin ang bato ng maayos at bawasan ang pressure ng pagsasala simula pa lang ng araw. Maraming pasyente ang pagkatapos ng ilang araw na pagsunod ay nagsabi sa akin na mas gumaan ang kanilang pakiramdam sa umaga, mas alerto ang kanilang isip at hindi na sila nakakaramdam ng pagod tulad ng dati. Hindi iyon kakaiba, kundi dahil hindi na kailangan ng bato na magsumikap simula pa lang ng pagtatrabaho. Ang pangalawa at pinakamahalagang bagay ay ang regular na pag-inom ng tubig, huwag hintayin na mauhaw. Mga kasama, sa mga matatanda, napakabagal dumating ng pakiramdam ng uhaw. Kapag nakaramdam kayo ng uhaw, ang totoo ay kulang na sa tubig ang katawan ninyo ng matagal at sa panahong iyon, kailangan pa rin ng bato na magsala ng dugo sa mas siksik na kondisyon kaysa normal. Kaya, sa halip na maghintay na mauhaw bago uminom, ugaliin ninyo na kada 1 o 2 oras ay uminom ng ilang lagok ng tubig. Hindi kailangan na marami ang inumin ng sabay-sabay, basta regular. Hindi kailangan ng bato ng malakas na ulan, kundi ng maliliit na daloy ng tubig na tuloy-tuloy. Ang isang maayos ngunit stable na daloy ay makakatulong sa bato na magtrabaho ng mas madali kaysa sa pagpapaubos nito bago uminom ng tubig. Ang pangatlo ay ang iwasan ang paghintay na mauhaw bago uminom ng marami. Ito ay isang pagkakamali na nagagawa ng maraming tao nang hindi nila nalalaman. Buong umaga o buong hapon ay hindi umiinom ng kahit isang patak, tapos kapag uhaw na ay iinom kaagad ng 2 o 3 baso ng sabay-sabay para sa bato. Hindi maganda ang ganoong paraan. Nagdudulot ito ng biglaang pagbabago sa daloy sa bato
at mabilis na tumataas ang pressure ng pagsasala. Parang minsang pinapahirapan ang bato sa tagtuyot at minsang binubuhusan naman ng napakaraming tubig. Kung sa tingin ninyo ay ganyan ang inyong gawi, huwag mag-alala. Ayusin lang ito ng dahan-dahan. Bawasan ang dami ng iniinom sa bawat beses at dagdagan ang bilang ng pag-inom sa isang araw. Pagkatapos ng ilang araw, masasanay ang katawan at bababa rin ang pakiramdam ng labis na uhaw. Ang pang-apat ay ang unahin, ang distilled water, lalo na ang maligamgam na tubig. Ang pinakamahusay na tubig para sa bato ay ang simpleng distilled water. Ang maligamgam na tubig ay mas madaling maabsorb ng katawan, lalo na sa umaga at gabi. Dapat iwasan ang sobrang lamig na tubig, matatamis na inumin, at mga inumin na may mataas na stimulant dahil hindi ito nakakatulong sa bato na magpahinga, kundi nagpapahirap pa sa bato para iproseso. Ang panglima at napakahalaga rin ay ang pakinggan ang senyales ng sarili ninyong katawan. Bawat tao ay may magkaibang pangangatawan, walang magkapareho, kaya walang isang tiyak na dami ng tubig para sa lahat. Kung regular kayong umiihi, maputla ang kulay ng ihi, hindi pagod na pagod sa hapon, magaan ang pakiramdam, at hindi mabigat ang ulo, iyon ay senyales na maayos ang pagtatrabaho ng bato. Sa kabilang banda, kung madilim ang kulay ng ihi, tuyo ang bibig, pagod sa hapon, mabigat ang ulo, at madaling antukin, posibleng kulang sa tubig ang katawan ninyo na hindi ninyo napapansin. Ang mga senyales na ito ay ang tahimik at dahan-dahang pag-uusap ng bato. Mga kasama, sa paglalapat lamang ng mga tila napakasimpleng bagay na ito, marami na akong nakakausap na pasyente na nagsasabing hindi na sila nakakaramdam ng mabigat na katawan, nabawasan na ang pag-ihi sa gabi, at hindi na lumalala ang resulta ng kanilang kidney test tulad ng dati. Pero sasabihin ko rin sa inyo ang isang totoo. Kung balewalain ninyo ang prinsipyong ito at hayaang madalas na kulang sa tubig ang katawan, kahit na umiinom kayo ng pampalusog na gamot sa bato, kailangan pa rin ng bato na magtiis ng pressure araw-araw. Sa susunod na bahagi, malinaw kong sasabihin kung ano ang mangyayari kung patuloy nating babalewalain ang gawin na ito, bakit karaniwang natutuklasan lamang ang pinsala sa bato kapag huli na, at bakit marami ang nagugulat kapag nakita ang mga numero sa laboratory test. Umaasa ako na patuloy kayong manonood dahil ito ang bahagi na tutulong sa atin na lubos na maunawaan para hindi na maging kampante sa sarili nating bato. Mga kasama, may isang napakahalagang bagay na matagal nang itinuro ng nephrology. Hindi nasasanay ang bato sa pressure, kundi tahimik lang itong nagtitiis hanggang sa hindi na nito kaya. Maaaring umangkop ang katawan, ngunit ang bato ay hindi natututong magtiis ng mas mahusay. Unti-unti lang itong nauubos nang hindi natin nalalaman. Kapag ang katawan ay madalas na kulang sa tubig, kahit na bahagya lang at hindi nagdudulot ng malinaw na uhaw, sa loob ng bato ay nagsisimula ng maganap ang tahimik na pagbabago. Una, nagiging mas siksik ang dugo kaysa normal. Kapag siksik ang dugo, kailangan ng bato na gumamit ng mas maraming lakas para magsala, dahan-dahan, at tahimik na tumataas ang pressure sa glomeruli. Hindi masakit, hindi sumasakit, walang anumang senyales ng babala para mapansin natin. Sa paglipas ng panahon, kapag inuulit-ulit ang pressure na ito araw-araw, unti-unting bumababa ang rate ng pagsasala ng bato. Ang panganib ay ang pagbaba, na ito ay hindi biglaan, kundi napakabagal, na bawat taon ay bahagya lang ang pagbaba. Kaya, kapag tinitignan ang resulta ng laboratory test taon-taon, iniisip ng maraming pasyente na normal lang iyon na fluctuation at hindi dapat ipag-alala. At pagkatapos, isang araw, sa isang regular check-up, hawak-hawak ninyo ang resulta at nakita ninyo na mas mataas ang creatinine kaysa dati at mas mababa ang GFR. Dahan-dahang sinabi ng doktor na nagsisimula nang humina ang inyong bato. Sa puntong iyon, marami ang nagugulat at nagsasabing, pakiramdam ko naman ay normal lang ako dati. Mga kasama, ang pakiramdam na normal lang iyon, ang pinakapanganib na katangian ng pinsala sa bato.
Maaaring humina ng malaki ang bato nang hindi nagdudulot ng sakit, ngunit kapag nasira na ang glomeruli sa loob ng matagal na panahon, napakaliit na ang posibilidad na ganap na gumaling. Sa puntong iyon, makakatulong pa rin ang pag-aayos ng gawi sa pamumuhay. Makakatulong pa rin ito na pabagalin ang paglala ng sakit, ngunit hindi na ito kasing bilis at kasing dali ng kung ginawa natin ng maaga. Marami na akong nakakausap na pasyente na nakaupo sa harap ko, malungkot ang boses, nagsasabing, sana nalaman ko ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig ng mas maaga, marahil ay hindi na ako nag-aalala ng ganito ngayon. Hindi lang iyan, ang matagal na kakulangan sa tubig ay nagdudulot din ng iba pang epekto na madaling mapagkamalang senyales ng pagtanda. Maaari ninyong maramdaman na mas madalas kayong pagod sa hapon, madaling antukin sa araw, madalas umiihi sa gabi, mas tuyo ang balat, constipated, at mabigat ang pakiramdam sa hapon. Ang mga senyales na ito ay madalas balewalain o iniisip na dahil sa edad, ngunit sa totoo lang ay nagtatrabaho ng sobra ang bato sa loob ng matagal na panahon. Ang pinakanakababahala sa akin ay maraming tao ang nagbibigay lamang ng pansin sa bato kapag kailangan na nilang uminom ng gamot o kahit na nabanggit na ng doktor ang salitang dialysis. Samantalang, kung inayos lamang ang isang maliit na gawi ng maaga, maraming kaso ang hindi sana humantong sa ganoong kalala. Gayunpaman, gusto ko ring sabihin ang isang napakahalagang bagay para makapanatag ang inyong loob. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pangangalaga sa bato hanggat normal pa rin ang inyong pamumuhay at maaari pa ninyong ayusin ang inyong pang-araw-araw na ritmo ng buhay. Bawat tamang pagbabago, kahit na huli na simulan, ay may halaga sa pagtulong sa bato na mas makapagpahinga kaysa dati. Pero alam ko rin na hindi sapat ang pag-unawa lamang. Ang talagang gusto ninyo ay kung paano maging madali ang prinsipyong ito. Hindi maging pabigat na kailangang tandaan o pilitin, kundi maging natural at maayos na bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay upang unti-unting gumaling ang bato nang hindi ninyo nararamdaman ang pagod. Sa susunod na bahaging ito, hindi na ako magbibigay ng karagdagang teorya. Gusto kong ikonekta ninyo, kasama ko ang numero 1 na prinsipyo sa inyong mga pamilyar na gawi, ang mga bagay na ginagawa ninyo araw-araw. Kapag naayos ang mga gawi na iyon, hindi lang mapoprotektahan ang bato, kundi magkakaroon din ito ng pagkakataong ayusin ang sarili at maging stable ayon sa natural na biological rhythm ng katawan. Ang unang bagay na kailangan ninyong tandaan ay hindi gumagaling ang bato sa isang malaking aksyon, kundi sa regular na ritmo ng buhay. Kapag ang prinsipyo ng pagpapanatili ng stable na daloy ng dugo at tubig ay sinamahan ng tamang pamumuhay, katamtamang pagkain, at sapat na pahinga, unti-unting makakalabas ang bato mula sa matagal na estado ng stress. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na ang bato ay parang isang taong nagtatrabaho sa night shift sa loob ng maraming taon. Kung bibigyan sila ng tamang pahinga, unti-unting bubuti ang kanilang kalusugan. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, may mga oras na mas sensitibo ang bato, halimbawa sa umaga, pagkatapos ng mahabang gabi, kung kailan nawalan ng tubig ang katawan, o sa hapon at gabi, kung kailan nagsisimula ng mapagod ang katawan at bumabagal ang daloy. Kung sasamahan ninyo ang regular na pag-inom ng tubig sa maayos na pagkain at iwasan ang pagbigay ng mabigat na digestive burden sa gabi, hindi na kailangan ng bato na magtrabaho ng sobra kasama ng iba pang organ. Ang isa pang napakahalagang gawi ay ang sapat na tulog. Kapag sapat at malalim ang tulog ninyo, mas maayos ang regulasyon ng hormones sa katawan, mas stable ang blood pressure, at mas maayos ang daloy ng dugo sa bato. Kapag sinamahan ninyo ang numero 1 na prinsipyo sa tamang oras ng pagtulog, hindi kumakain ng huli, at hindi umiinom ng maraming tubig bago matulog, magkakaroon ng tunay na oras ng pagpapanatili ang bato sa gabi. Maraming pasyente ang pagkatapos ng ilang oras na pag-aayos ay nagsabi sa akin na mas malalim ang kanilang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam pagkagising sa umaga. Bukod dito, ang bahagyang ehersisyo araw-araw ay isa ring paraan upang maging mas epektibo ang prinsipyong ito.
Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Simpleng paglalakad lang, paggawa ng gawaing bahay sa katamtamang lakas, at malalim na paghinga ay makakatulong na sa pagdaloy ng dugo, binabawasan ang stasis. Kapag maayos ang daloy ng dugo, hindi kailangan ng bato na magsumikap sa disadvantageous na kondisyon at mas magiging maayos ang proseso ng paggaling. Gusto kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi kailangan ng bato ng stimulation, hindi kailangan ng pilitan, hindi kailangan ng malalakas na paraan. Ang pinakakailangan ng bato ay ang magtrabaho sa isang stable na kapaligiran sa loob ng sapat na panahon. Kapag ang numero 1 na prinsipyo ay sinamahan ng katamtamang maalat na pagkain, regular na pag-inom ng tubig, tamang oras ng pagtulog at bahagyang ehersisyo, unti-unting makakalabas ang bato mula sa araw-araw na pagkasira. Ang pagbuti na ito ay dahan-dahan, ngunit sigurado at matibay. Marami na akong nakakausap na pasyente na nagsasabing nang tumigil sila sa paghahanap ng mabilis at malakas na paraan at bumalik sa pag-aalaga ng bato sa pamamagitan ng regular na ritmo ng buhay, natural na gumaan ang kanilang pakiramdam at mas naging tahimik ang kanilang isip. At ang katahimikang iyon ang nakakatulong sa bato na mas makagaling dahil ang bato ay hindi lang apektado ng tubig at dugo, kundi malaki rin ang epekto ng ritmo ng buhay at mental state ng inyong sarili. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang 5 napakapamilyar na pagkain, hindi mamahalin, hindi komplikado, ngunit ang mga ito ang madalas na pinananatili ng maraming doktor at health expert sa Pilipinas sa kanilang pang-araw-araw na pagkain upang mapanatiling matibay ang kanilang bato hanggang sa matanda na sila. Ang mahalaga ay hindi sila kumakain para magpabuti, kundi kumakain sila para manatiling madali ang pagtatrabaho ng bato ayon sa natural na physiology ng katawan. Sasabihin ko na rin, sa simula pa lang para makapanatag ang inyong loob. Ang mga pagkain na ito ay hindi gamot, hindi kapalit ng paggamot, kundi isang napakatalinong paraan ng pagkain upang suportahan ang bato ng matagal. Kapag tama ang pagkakabuo nito sa prinsipyo ng pag-inom ng tubig at ritmo ng pamumuhay na pinag-usapan natin, makakatulong ito sa bato na mabawasan ang pasanin, maging stable ang filtration function, at bumagal ang pagtanda sa paglipas ng panahon. Pagkatapos nito, isa-isa kong ibabahagi ang bawat uri kung bakit pinipili ito ng mga Pilipino at ang pinakamahalaga kung paano ito kainin ng angkop sa mga nasa gitnang edad at matatanda sa Pilipinas upang maipapatupad ninyo kaagad sa inyong pang-araw-araw na pagkain nang hindi na kailangan pang baguhin ang halos lahat ng inyong nakasanayan sa buhay. Inaanyayahan ko kayong panoorin ng mabuti ang bahaging ito dahil posibleng sa 5 pagkain na iyon ay mayroon kayong matagal ng kinakain ngunit hindi ninyo alam na napakahalaga pala nito sa bato. Mga kasama, kapag pinag-uusapan ang haba ng buhay at kalusugan ng bato, ang mga Pilipino ay isa sa mga lahi na labis na hinahangaan ng medikal na komunidad. Hindi dahil gumagamit sila ng mamahaling suplemento o dahil mayroon silang anumang mahiwagang sikreto, kundi dahil sa kanilang paraan ng pagkain na napakaayon sa physiology ng bato. Ang kanilang paraan ng pagkain ay mayroong isang napakalinaw na pagkakatulad. Magaan, regular, hindi nagbibigay ng mabigat na pasanin sa pagsasala, at lalo na, pinapanatiling stable ang daloy sa katawan. Narito ang 5 pagkain na pinananatili ng maraming doktor sa Pilipinas sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, hindi para magpabuti, kundi para ang bato ay magtrabaho ng madali sa loob ng maraming taon. Ang unang pagkain ay tokwa tofu. Sa Pilipinas, ang tokwa ay hindi lang pang-diet o pang-sakit, kundi isang pangunahing pagkain. Nagbibigay ang tokwa ng madaling matunaw na protina mula sa halaman na gumagawa ng mas kaunting nitrogenous waste kumpara sa protina mula sa hayop. Napakahalaga nito sa bato dahil mas kaunti ang dumi, mas kaunti ang pagsasala na kailangan gawin ng bato. Ang mga Pilipino ay madalas kumakain ng tokwa sa malambot na anyo, sariwa, simpleng lutuin tulad ng steamed, kinakain ng malamig na may kaunting patis o toyo
o nilalagay sa sabaw. Ang paraan ng pagkain na ito ay nakakatulong sa katawan na makakuha ng sapat na nutrisyon nang hindi nagbibigay ng pressure sa glomeruli. Maraming matatandang doktor sa Pilipinas ang nagsasabi na regular silang kumakain ng tokwa hindi para ganap na palitan ang karne at isda, kundi para mabawasan ang pasanin sa bato sa mga araw na hindi kailangan ng maraming enerhiya. Ang pangalawang pagkain ay seaweed, gulaman dagat, lalo na ang mga uri na ginagamit sa sinigang o nilaga. Ang seaweed ay naglalaman ng maraming natural na mineral, soluble fiber, at mga compound na nakakatulong na maayos na i-regulate ang blood pressure. Para sa bato, ang stable na blood pressure ay isang malaking regalo dahil ang mataas na blood pressure ay mabilis na nagpapataas ng pressure sa glomeruli. Ang mga Pilipino ay kumakain ng seaweed sa maliit na dami, regular, at hindi ng maramihan. Ang kanilang sabaw na may seaweed ay malabnaw, maayos ang lasa, at hindi maalat. Ang ganitong moderation ang nakakatulong sa seaweed na magbigay ng suporta sa bato sa halip na magdulot ng pinsala. Para sa mga Pilipino, maaaring gamitin ito sa pagluluto ng sinigang o nilaga na may kaunting asin, kinakain ng ilang beses sa isang linggo, lalo na sa mga magaan na hapunan. Ang pangatlong pagkain ay isda, ngunit isda na kinakain sa paraang Pilipino. Ang mga Pilipino ay kumakain ng steamed fish, boiled fish, o lightly grilled fish, bihira ang deep fried. Nagbibigay ang isda ng mataas na kalidad na protina at omega-3 na nakakatulong na mabawasan ang bahagyang pamamaga sa mga daluyan ng dugo at glomeruli. Ang mahalaga ay kumakain sila ng isda sa katamtamang dami, hindi ng napakarami sa isang kainan, at karaniwan ay sinasamahan ng gulay at sapat na kanin. Para sa bato, ang paraan ng pagkain na ito ay nakakatulong na magbigay ng sapat na essential amino acids nang hindi nagdudulot ng biglaang filtration peak. Maaari ninyong matutunan dito, hindi ang kumain ng maraming isda, kundi ang kumain ng isda ng tama. Unahin ang steaming o adobo na may kaunting asin, iwasan ang maalat, at iwasan ang pagkain ng sobrang huli sa gabi. Ang pang-apat na pagkain ay kalabasa. Ang kalabasa ay may natural na tamis, mayaman sa fiber, beta-carotene, at micronutrients na nakakatulong na maging stable ang blood sugar. Para sa bato, ang stable na blood sugar ay isang napakahalagang proteksiyon dahil ang matagal na mataas na blood sugar ay mas mabilis na nakakasira sa glomeruli. Ang mga Pilipino ay madalas kumakain ng steamed kalabasa o nilagang kalabasa, kumakain ng maliit na dami bilang side dish sa kanilang pagkain. Ang kalabasa ay nakakatulong na makaramdam ng busog sa mas matagal na panahon, binabawasan ang pangangailangan na kumain ng labis na protina, kaya direkta nitong binabawasan ang pasanin sa bato. Para sa inyo, ang steamed kalabasa o nilagang kalabasa ay napakaangkop na pagpipilian, lalo na sa hapon o gabi. Ang panglimang pagkain ay salabat, ginger tea. Hindi ito stimulating tea, hindi ito naglalaman ng caffeine, kundi isang napakapamilyar na inumin sa Pilipinas, lalo na sa mainit na panahon. Ang salabat ay nakakatulong na magdagdag ng tubig ng maayos, madaling inumin, hindi nagpapabilis ng tibok ng puso, at hindi masyadong nagpapaiihi. Para sa bato, ang mahalaga ay hindi kung anong inumin ang nakakapagpapabuti, kundi kung regular na nakakainom sa araw. Nakakatulong ang salabat sa mga matatanda na mas madaling uminom ng tubig kaya napananatili ang stable na hydration state. Hindi ninyo kailangan ng eksaktong salabat. Ang mahalaga ay intindihin ang diwa ng pagpili ng mga inumin na walang asukal, walang stimulant, at nakakatulong sa inyo na regular na uminom nang hindi nagbibigay ng pressure sa bato. Mga kasama, kapag tinitignan ang 5 pagkaing ito, maaaring mapansin ninyo ang isang napaka-interesanteng bagay. Wala sa mga ito ang tinatawag na superfood, at wala rin sa mga ito ang mamahalin o mahirap hanapin. Ang pagkakatulad ng mga ito ay magaan sa bato, kayang kainin ng matagal, at hindi nagbibigay ng mabigat na pasanin sa pagsasala. Hindi kumakain ang mga Pilipino para ang bato ay mas magtrabaho, kundi kumakain sila
para ang bato ay hindi na kailangan pang magtrabaho ng sobra. Gusto kong tandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang paggaling ng bato ay hindi nagmumula sa isang tamang pagkain, kundi nagmumula sa libu-libong pagkain na hindi nagpapapagod sa bato. Kapag ang numero 1 na prinsipyo tungkol sa pag-inom ng tubig ay sinamahan ng paraan ng pagkain tulad ng sa mga Pilipino, magaan, kaunti lang ang asin, regular, magkakaroon ng kondisyon ang bato upang ayusin ang mga maliliit na pinsala araw-araw. Ang paggaling na ito ay dahan-dahan ngunit matibay, at ang katatagan na iyon ang nakakatulong sa maraming tao na mapanatili ang magandang kidney function hanggang sa matanda na sila. Mga kasama, matapos ang paglalakbay na ito ngayon, umaasa ako na hindi lang ninyo matatandaan ang bawat detalye, kundi ang mas mahalaga ay mauunawaan ninyo ang pangunahing diwa ng pangangalaga sa bato. Hindi kailangan ng bato na gumawa tayo ng anumang napakalaking bagay, lalong hindi kailangan ng komplikado o mamahaling pamamaraan. Ang pinakakailangan ng bato ay ang mamuhay sa isang stable na kapaligiran kung saan ang daloy ay laging regular, ang ritmo ng buhay ay hindi nagugulo, at bawat araw ay lumilipas nang hindi ito napapagod. Ang numero 1 na prinsipyo na pinag-usapan natin mula sa simula, ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig upang maiwasan ang siksik na dugo at mabawasan ang pressure sa glomeruli, ang pundasyon. Kapag tama ang pundasyon na iyon, ang pagsasama nito sa mga pang-araw-araw na gawi at mga pagkaing magaan sa bato tulad ng ginagawa ng mga Pilipino ay makakatulong sa bato na ayusin ang sarili ng unti-unti, tahimik, ngunit matibay. Hindi sa loob ng ilang araw, hindi sa loob ng ilang linggo, kundi sa loob ng maraming buwan at taon. Marami na akong nakakausap na pasyente na nag-aalala dahil sa salitang kidney failure, na hindi makatulog dahil sa mga numero sa laboratory test, ngunit ako rin ang nakasaksi sa hindi iilang tao na sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng ritmo ng buhay, mas magaan na pagkain, at mas regular na pag-inom ng tubig, unti-unting naging stable ang bato, gumaan ang pakiramdam, at mas naging tahimik ang isip. Ipinapakita nito na ang mahinang bato ay hindi isang hatol, kundi isang paalala na dahan-dahan nating mamuhay, alagaan ang ating sarili ng mas mabuti at mas makinig sa ating katawan. Kung pipili lang kayo ng isang bagay na sisimulan ngayon, umaasa ako na sisimulan ninyo bukas. Uminom ng tubig ng mas maaga, ng mas regular, kumain ng mas magaan. Ang maliliit na pagbabago na iyon, kapag pinananatili, ay magdudulot ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Hindi kailangan ng bato ng perpekto, kailangan ng bato ng pagtitiyaga. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang ibinahagi ko ngayon, umaasa ako na mag-iiwan kayo ng komento tulad ng sisismulan ko na ito ngayon para malaman ko na patuloy kayong sumasama sa channel ko sa paglalakbay na ito ng pangangalaga sa bato, pangangalaga sa katawan, at pangangalaga sa buong buhay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, mag-subscribe na kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na nilalaman kung saan patuloy akong magbabahagi ng mga tunay at siyentipikong paraan upang mas maging malusog at tahimik kayo araw-araw. Nais kong hilingin sa inyo na laging sapat ang tubig sa inyong katawan, magaan ang inyong katawan, at tahimik ang inyong isip upang ang inyong bato ay makapagpahinga, makabawi, at makasama ninyo ng matagal sa paglalakbay sa hinaharap.